maraming tao ang nagkakaroon ng ganitong simptomas. Yung parang nangangasim ang kanilang mga sikmura, masakit, na parang hindi sila makadighal, o kaya ay masakit din ang kanilang likod. So, alamin natin bakit nga ba nasakit ang sikmura. Unang-una, ito yung litrato ng ating sa may tiyan. So, pakita natin nasan ba ang sikmura. Etong color green. Okay? Etong color green na to, ayan. Una ay nakocoveran siya ng atay sa may kanang bahagi kasi ang atay ay nag-extend up to the middle part of the chan, up to konting sa left. Ayun. Ang ating atay ang pinakamalaking organ sa katawan. Ngayon, ang sikmura or yung stomach, dito siya sa gitna ng tiyan. Mararamdaman mo siya after your ribs, sa harap ay merong kang malambot na parte, yan yung sikmura, 'di ba? Kaya nga pag sinasabi, pag nasipa ka diyan, nasikmuraan. So, unahin natin mula sa bibig, kumain ay meron tayong esophagus o yung lalamunan. Ayun, sa likod. Nasa harap, ito, ang trachea, daluyan ng hangin. Sa likod niyan, ang esophagus o yung lalamunan. Diretso yan sa may sikmura natin. So, mahaba ang esophagus o yung daluyan ng pagkain. Kung makikita natin, nandito sa picture, ay yung color green. Pupunta siya sa stomach. Ito yung color green. Ayan. So, letter J ang itsura niyan. So, siya ay mula sa gitnang parte, papunta na yon sa first part of the small intestine. So, sa ating tiyan, sa sikmura, diyan nagkakaroon ng mixture or yung tinutunaw ang mga pagkain sa pamamagitan ng ating mga asido sa tiyan. Bakit nagkakaroon ng hyperacidity? Ito ay dahil sa maraming produksyon ng asido sa ating sikmura. Maaring dahil nalilipasan ng gutom. Just imagine, magpo-produce pa rin ng acid ang ating tiyan, walang pagkaing tinutunaw, kaya masakit siya sa tiyan, 'di ba? Acid tapos maaring matrigger din siya ng mga pagkain tulad ng mga may gatas, mayroong caffeine tulad ng kape, soft drinks, mga chocolates, syempre ang mga alak, bawal din, mga maasim na pagkain at yung mga maanghang dahil matitrigger talaga ang production ng asido. So, ano ang dapat gawin? Kasi, etong mga asido na ito ay maaring umakyat ulit from sa stomach. Ayan, aakyat ulit siya papunta sa lalamunan. So, kaya sila yung may pakiramdam na maasim ang bibig, sasabihin, at masakit ito kapag umaakyat. Kaya yung iba sasabihin ay parang masakit ang dibdib. Akala inaatake rin sa puso. Pero yun ay asido. Gumuguhit siya at minsan din ay nauubo-ubo. Tapos ay kapag marami talagang acid o tinatawag na gastroesophageal reflux disease o GERD, ibig sabihin nito bumabalik ang acid paakyat. Gastroesophageal, ibig sabihin gastro means stomach, esophageal, esophagus, reflux, pabalik. So, yan yung tinatawag na GERD. So, ang mangyayari ay nauubo-ubo rin sila dahil sa asido na dumadaloy sa may lalamunan, nai-irritate ang epithelium o yung lining na cells ng ating lalamunan, kung kaya't nakakapag-produce ito ng mucus na parang plema dahil rin sa asido. Kapag paulit-ulit na mangyari ito, ay maaring maiba yung contour na ng ating cells. So, iba na yung tawag sa kanya, mga Barrett's esophagus. Maaari ding magasgas ang ating tiyan dahil sa asido. Just imagine yung gasgas, diba? Lagyan mo ng maraming suka o kaya pigaan mo ng kalamansi, di ba mahapde? Ganon din yung nangyayari sa ating tiyan. Kaya iniiwasan natin ang sobrang asido sa stomach. At
Ito namang asidong ito ay pangtunaw dapat ng ating mga pagkain. Ngunit, nabanggit nga natin kung hindi kayo kakain ng tama, ay magpo-produce pa rin ng asido ang tiyan na wala siyang tinutunaw. Ano ang mga dapat gawin? Una, bawal magpalipas ng gutom, kumain ng paunti-unti, pero mayat maya. Huwag mong biglain yung tiyan mo sa pagkain. Kung ikaw ay nalipasan ng gutom, uminom ka muna ng maligamgam na tubig para mawash yung acid na nasa tiyan bago ka kumain ng konti lamang. Yung tamang nabusog ka lang, pero hindi dapat na ikaw ay sobrang busog na parang binawi mo yung gutom mo. Bawal ang kape, gatas, juice, soft drinks, energy drinks, chocolates, alak, mga pagkaing maaasim, mamantika, maanghang, at uminom ng maraming tubig. Mas maganda kung maligamgam. Kapag nakahiga ka naman ay pumaling sa kaliwa. Okay? Kasi para hindi umakyat ka agad yung asido mo pag ikaw ay nakahiga. Kapag natutulog ka ay taasan mo yung iyong unan upang ang asido ay hindi agad makabalik sa iyong lalamunan. Para pag nagising ka ay hindi masakit sa lalamunan or parang nauubo ka. Inumin ang resetang binigay sa iyo ng iyong doktor. Maaring maglagay ng warm compress sa ibabaw ng tiyan kung talagang masakit. At may mga gamot tayong binibigay kapag talagang may hyperacidity like mga antacids. Masakit pa rin yung iyong tiyan at na-diagnose ka ng acute gastritis o GERD, ay pwede rin magbigay ng mga PPIs o proton pump inhibitors. Ito yung mga naririnig yung esomeprazole, pantoprazole, omeprazole. Ito ay iniinom bago mag-agahan. Sundin nyo lamang ang tips natin para sa pag-iwas sa hyperacidity upang huwag sumakit ang tiyan at magdulot pa ng mga komplikasyon.